nakakainit ka ng ulo, boss. Talaga, diretso lang yun. Ng mama mo. Hindi talaga nauubusan ng kamote sa vlog ko eh, no? So what's up again mga ka-POV? So yun nga, at dahil ngayon ay na-reach na natin ang 1,010 subscribers here in YouTube. So congratulations guys sa atin and for always supporting the POV vlogs that I'm doing, mapa YouTube man yan, Facebook or TikTok. Thank you for the support and na-appreciate ko yung mga comments nyo, yung mga commendations, and sabi ko nga na-flatter ako every time may magsasabi ng something positive about the page or on about something na ginagawa ko. So yun, very flattered ako. Hindi rin ako sanay siguro na nasasabihan ng ganun, lalo na hindi ko naman kayo personally kilala, yet you continue to support what I love and what I do. So yun, nagpapasalamat ako sa inyo and marami pa tayong milestone na i-hit using this community, the Facebook, the YouTube, and TikTok. So stay tuned for more. Marami pa tayong POV drive sessions na paparating. And I assure you, niisipan natin ng mas magaganda pang klase ng contents tong page natin. And yun, you have my commitment in providing high quality contents. At dahil dyan, yun nga, salamat guys. And hopefully kung makikilala ko man kayo in person, yun, salamat pa din sa inyo. Na-appreciate ko lahat. Wala, hindi lang ako sanay ng ganito pero nakakatuwa. Kasi I get the support from people na hindi ko naman personally kilala. Siguro yun yung mga nakakatuwa na reasons kung bakit madami din siguro nagso-social media. Kasi 'di ba, isipin mo 'yon, isang libong tao, and majority ng tao doon sa 1,000 hindi ko naman kilala personally. Pero yun nga, thank you for supporting my vlogs. At gagawa pa tayo ng napakaraming contents. Abangan nyo rin yung Ford test drive natin. So meron yan. And meron din tayo na video about sa Honda test drive naman this coming 29th. So stay tuned. Yan, marami-rami tayo ita-test drive as POV driver. Madami-dami pa. So stay tuned lang kayo and I hope hindi kayo magsawang sumuporta sa atin. Yan. And nabanggit ko nga rin sa wife ko na hindi ko naman ina-expect by this year na magkakaroon ako ng monetization sa YouTube kasi nakakatuwa siya. As in, nakakatuwa talaga. Parang bago siya sa sa universe ko. Kasi hindi rin naman ako nagre-rely sa social media before talaga, lalo na kung mga monetization yan. Siguro yung TikTok, naka-monetize na siya, pero yun kasi mabilis ma-monetize doon eh. Sa YouTube kasi parang, 'di ba, you have to create quality. Sorry, ginagalaw ko yung microphone. 'Di ba sa YouTube you have to make quality contents talaga bago ka magkaroon ng audience. And hindi mo siya i-boost para magkaroon kasi 'di ba? Sayang naman. Anyway, yun lang. So maulang hapon sa ating lahat. Ngayon samahan niyo na ako bumili ng kape kasi wala, masarap magkape pag umuulan. So bibilang ko lang si wife ng coffee at syempre ako din. So tawag dito, mag-drive-thru lang tayo sa Estancia Starbucks. Ayan. Sagutin ko na din pala yung ibang nasa comment section nung recent video natin. Kasi parang may nagbanggit din na okay lang ba yung ground clearance yung ground clearance ng Honda Civic? Yes
and no. Hindi. Yes lang pala. Yes, okay siya. Kasi same stock height sila ng Honda City kung i-compare mo siya. So if you have driven the Honda City RS or any variant ng Honda City na facelift, same naman siya. I think pati din yung generation prior the GN, same lang yung ground clearance niya. So baka kasi nag-expect kayo na mababa siya, hindi. Ang mararamdaman mo lang yung babaan ng Civic sa mismong loob niya, kasi ito kagaya niyan, sobrang baba nung upuan ko. Hindi siya pwedeng ganito sa Honda City. Kumbaga pag sinet mo siya dito sa Civic, as in babang baba, kaya you feel planted eh. And samahan mo pa na mas malapad yung Honda Civic kasi. So in terms of driving experience, talagang nakakatuwa siya i-drive. Yun siya. So kung sanay kayo sir sa CTRS, wala kayong magiging issue sa Civic kasi it's the same ground clearance, and sa side lang talaga yan kapag pinadrop nyo, or yun nga kung mag-add kayo ng body kit such as yung front lip. Kasi ako nag-add ako ng front lip dito sa sa Civic eh. Ang iniingatan ko yung mga pababa, yung ganyan. Kasi talagang pag binilisan mo yung baba mo, sasayad ka talaga. Pero I think isa yan sa i-consider nyo naman na upgrades. Kung area nyo is malubak, huwag kayo masyadong body kits na magpapababa ng setup nyo. So huwag din kayo mag-lower, lalo na kung bahain. Yun. And then ano pa bang nasa comments natin? Yun, may mga nag-congratulate na rin pala sa atin. Di ba, nauna pa nalang makita na nag 1,000 tayo kasi parang ako kaninang umaga lang, and may nag-congratulate nung madaling araw. Siguro for other people, this is not a big deal kasi nga 1,000 followers, baka naman sa iba manipis lang, pero for me it's an achievement na makakuha ako ng 1,000 followers sa YouTube, diba? Just being myself na nagda-drive, nag-enjoy, nakakatuwa. And ano pa bang questions? Yun, may mga nagtatanong din about test drive ng hybrid na Zenix. Guys, meron tayong upload. Yun yung episode 1 ng POV test drive natin. Yung Toyota Zenix Hybrid and Toyota Corolla Hybrid. So, hanapin nyo lang yun. Gagawa nga ako ng playlist para makategorize natin yung mga POV drive, pati yung POV test drive, pati kung may mga other videos pa tayo upload in the future. Yan. Ingat pala kayo guys, may NDRRMC na naman na rainfall advisory. I think bandang Rizal yun. So sa mga followers from Rizal, ingat kayo. Huwag niyo ilusong ang inyong mga sasakyan sa baha. Kung tingin nyo hindi siya kayang daan-daanan, huwag kayong dadaan. Mahirap magsisi pag nalusong nyo na yan. Tsaka baka may mga nakakilala kayo na taga Mazda. So Mazda, baka naman tinatry ko talagang mag-follow up sa inyo ng POV test drive. Baka mapagbigyan nyo na ako. Mabilis lang yun. 1 to 2 hours lang po ang kailangan ko para mag-vlog. Kasi gusto ko mapakita sa inyo yung itsura ng ng Mazda 3 eh. And other vehicles pa from the Mazda brand. Kaso very strict ata sila on the partnership collaboration. So Mazda, kung naririnig nyo to, please, patry na ako ng Mazda 3 nyo. Mabilis lang po ang POV test drive. Dami kasi naghahanap eh. Hindi ko sila masisi kasi ang ganda din naman ng Mazda. Oops, ambulance.
Tapos, reiterate ko lang guys. Narinig ba ako? Hindi, sige, mamaya na ako magsalita. Kasi may wang-wang dito. Sige po, you can go ahead. So, yan, nauna na siya. Anyway, sa mga nagtatanong ulit guys, I'm using the DJI Osmo Nano. Kasi I'm seeing comments about the camera that I use. So nilagay ko na yan sa shop link ng YouTube natin, and ililink ko na lang din siya sa TikTok kung saan kayo pwede bumili. So yun nga, again, I'm using DJI Osmo Nano with DJI Mic 3. Yan, pakita ko sa inyo yung Mic 3. Yan, ito siya, yung Mic 3. This is very important for the sound quality ng videos. So sa mga gusto mag POV drive dyan, just go with it guys. Bili na kayo ng Osmo Nano. Maganda kasi dun sa Osmo Nano, kahit wala kang storage na ilagay, meron siyang ilang GB ba yun? Basta may on-device storage na siya na pwede nyo gamitin. So optional na lang kumuha nung tawag dito, micro yung SD card. Optional na lang siya. Pero I suggest bili pa din kayo kasi kagaya ko, kung mga long form drive sessions yung gusto nyo gawin, ang maganda kasi kapag meron kayo nung SD card, pwede kayo manually mag-transfer ng file dito. So pag nakakabit dito yung camera, pwede nyo i-transfer yung file from the internal storage to the added storage niya. Hindi kayo pwedeng directly mag-take ng video. I mean, hindi kayo pwedeng gumawa ng video directly na mapupunta siya doon sa SD card. Kailangan nyo siya i-transfer. Yun yung ginagawa ko. Kaya kung papansin nyo, may mga drive sessions tayo na pag mahaba, napuputol siya kasi it's either kailangan ko mag-charge or kailangan ko naman mag-file transfer doon sa SD card. Ano naman, yung SD card nandito naman siya. So, yan, dito lang. So, nandyan naman nakadikit na yan dyan. So kung kailangan ng transfer, yun lang talaga, kakabit niyo yung main body ng camera doon dito sa mini screen niya. Kaya nakakatawa, 'di ba? Alam niyo kung wala lang akong Mic 3 na nakakainit ka ng ulo, boss. Talaga, diretso lang 'yun. Ng mama mo. Hindi talaga nauubusan ng kamote sa vlog ko no. Guys, ganun yun. Pagka dumaan kayo dito sa estansya, tapos nandun kayo sa daanan na yun or intersection, pag nasa gitna kayo, hindi kayo pwedeng kumaliwa kasi diretso lang yun. Huwag yung tutularan si sir. Nilabas niya pa yung kamay niya. Anong gagawin ko dyan, sir? Aperang kita. Kasi good job ka, gano'n. Gusto ko naman. So pag gano'n, dumiretso na lang kayo kung namali kayo. Kasi baka mahuli pa kayo ng diba? Enforcer. Pangit naman. Panindigan niyo yung mali niyo. Ay nako guys. Talagang di nauubusan ng kamote pag nagvo-vlog ako. Palaging may intro na ganun. Kagabi meron din. Ay hindi, kagabi ba yun? Isang gabi. Nung nag-vlog din ako, may ganun din. Si sir naman ipalipat-lipat ng toll booth. Pares lang naman walang tao. Anyway, order lang tayong kape. Grabe maulan ngayon. Hirap mag-commute niyan.
Wawa talaga yung mga nagko-commute pag umuulan. Hello, good afternoon. Hi, this is Dana. What can I get for you? Hi, 120... Ano to? Ano yung tawag dun? Sorry, nalimutan ko. Ano yung parang may... Ayun, sorry, coffee jelly na 20. Nalimutan ko yung Pretty tao. coffee then. Yes, ma'am. Po ba? Yes, meron po. Alright, then in here. Then, I'll be having an additional grande on a venti cup barista drink with more ice, please. Sorry, grande in a bed. Yes, ma'am. Tapos more ice po, tas pa-stir na rin. Okay, then in Yes. here. Yun lang po. Thanks so much. Is there any discount, right? Wala po. Wala na. Yes, ma'am. Ano po the payment? Up na lang po. Ah, Yes. for your total, sir, for alright, for your that's for it 45. Okay po. Thank you. Thank you. Thank you. Ay, kulang. Oo nga pala, promote ko na lang din pala ulit guys kasi we have a car rental business na baka may interested sa inyong i-drive yung nasa video natin na CRV, pati Toyota Active. You can visit our page sa Facebook. It's at DR Car Rentals. Tapos yung sasagot sa inyo, business partners ko naman yun. So nasa kanila kasi yung tatlo kong sasakyan. So visit nyo lang yun tapos pwede nyo i-mention na na from tawag dito, from my page para mabigyan kayo ng discount kasi we give discounts din lalo na sa mga long term rental. So sa mga interested sa inyong i-drive yung Toyota Active Hybrid, Honda CR-V V variant and Honda BR-V S, you can do a car rental self drive na na rental sa amin. Paulit-ulit car rent. Basta, pwede nyo siya i-rent sa amin ng self-drive. Pwede din may driver. Pero hindi lang ata available yung CRV namin by this month kasi naka 1 month rent siya. So yung dalawa, pwede nyo siya i-avail. Mention nyo lang na from my page kayo para bigyan kayo ng discount. Lalo na sa 2 or more days na rental. Wait lang, bayad lang tayo. Anong kulang? $100. Ay sir, magkano po yung total? Ay, sir. 445 po. 4, ay. Ito na lang pala. Sir, ano na lang? 335 yung dito. Tapos cash yung remaining balance. 385, sir, no? 335 po. Apo. Singi din ako sir ng carrier. Thank you. Wait lang. Magkano yung balance sir? Bali, remaining balance, sir, 110. 110. Exacto. Here go. Okay na, sir, no? Okay na. Okay na po. Thank you so much. Salamat po. Saan tayo pwede dumaan? Yan. Okay, we're now going home.
Baka may mga pupunta din sa inyo sa sa event ni Honda. Comment naman kayo para mag-meet tayo ng umaga dun. Gusto ko rin kayo makita nag-stop. In person sa mga taong a-attend dyan ng event ni Honda Honda Cars Pasig sa test drive event nila on the 29th. Sabi lang kayo guys, mag-comment kayo para magkita tayo. I'll be there in the morning around 9 or 10 a.m. Lamig. Ayan, ano pa bang gusto nyo malaman? May nagtatanong din ng work ko. Again, I'll answer it. Nag-work ako sa isang corporate company. Hindi rin ako IT. Ayan, nililinaw ko, hindi po ako IT. Baka mukha lang akong IT, pero hindi. Hindi ako IT. Then, may business lang din. Small business. So yun, isa akong content creator. Wow. Nakakatawang pakinggan. Content creator. Achievement unlock this year. Maraming traffic. Traffic na naman tayo pa uwi Uy, grabe ang usok ni sir. Parang may nagbabarbecue sa loob. Ito mas maluwag. Kaliwa. Grabe, ang bilis no, magbo-Burmans na agad. Ano na nga, August. September na by next week. Grabe. Bilis ng panahon. Lapit na magpasko. Din sa inyo mga drivers din, ano bang preferred nyo? Mas preferred nyo ba yung traditional handbrake over the electronic parking brake, pati yung auto brake hold? Kasi napapansin ko may mga renters yung CRV and ATIV namin, parang tinatanggal nila yung auto brake hold nung mga sasakyan. I mean, pwede kasi i-disable yun pero ako kasi ginagamit ko siya. I'm not sure kung ano bang downside niya. Malakas ba sa gas or meron ba siyang tama sa gas kung bababa yung consumption mo kapag hindi ka naka-auto brake hold. Gusto ko lang maintindihan. Kasi parang
ganun yung ginagawa. Kadalasan, ayaw nila ng auto brake hold. Then ako naman, sobrang enjoy naman ako sa auto brake hold. Kasi nga, pag mga ganitong stop and go na traffic, very useful yun, yung auto brake hold. Kasi hindi ka na mag-handbrake, hindi ka na mangangamote. Diyos ko naman, si Sir galing ng pangatlong lane. Yun, hindi ka na sorry. Hindi ka na hindi ka na kaganon, hilahin ng handbrake. Pero iba kasi ino-off pa din eh. May nakita ako na isang content creator before, sabi niya mas tipid daw kasi yun. Kasi daw technically nakadrive ka pa din kapag naka auto brake hold ka. And ako naman, siguro kaya naman yan nandyan kasi wala siyang negative effect sa kotse, diba? Alam niyo, gusto kong mag long drive, pero uwi din ako. May alam ba kayong coffee shop aside from Starbucks na maganda puntahan? Either Tagaytay, Pampanga, siguro medyo mahaba-haba. Layo kasi ng Baguio, guys. Tinry ko naman, parang sobrang layo niya for me, lalo pa limited yung oras ko palagi in doing POV drive sessions. So baka may ma-recommend kayo na may overlooking view at may magandang parking na pwede puntahan. Tapos puntahan natin. Kasi parang puro Starbucks yung pinipin ko magpupuntang Tagaytay. Hindi naman ako nakakapunta mismo ng Starbucks kasi pagdating ko ng Tagaytay, umuwi din ako. Alam ko rin na mahirap mag-park sa Starbucks. Dati nag-try kami doon, parang Starbucks sa Tagaytay. Kasama ko yung wife ng family ko. Diyos ko po, yung pila namin hanggang labas, tas walang parking. Pero nag-antay naman kami. Pero parang always the same scenario kasi pag yung weekend tapos punta ka ng Starbucks Tagaytay, tapos kain kayo ng bulalo pagtapos. Parang ganun yung every time na scenario. Ano ba to? Di ba kaliwa? Di ba kaliwa? Ito. May sarili silang mundo talaga, no? Guys, I'm not against yung mga nagmomotor, pero sana huwag naman kayo magpakamatay. Grabe naman. Pwede naman kayo siguro mag-overtake, pero doon naman sa side na doon naman. Huwag naman kayo sa gitna. Kasi pag nasagi kayo dyan, diba? Ako nga natatakot mabangga, nakasasakyan.
paano pa yung katawan mo mismo yung nasa labas, 'di ba? Kasi nagmumotor ka. Kaya please lang, mag-ingat kayo. Huwag kayo sumingit ng ganon, lalo na kung may kasalubong. Naka-double yellow line na nga yung gitna. Huwag nyo nang tawirin. Please lang. Sobrang delikado niya. Lalo pa ngayon nag-uulan. Paano kung nadulas kayo dyan at sumemplang kayo? Tapos ang kasalubong nyo truck, eh di naging mabait pa kayo sa mga kwento ng iba ngayon kasi wala na. Diba? Ingat kayo guys. Huwag masyadong huwag masyadong risky ang pagdadrive. Please lang. Ang dami ko nang napanood sa YouTube na ganyan. Pala sa YouTube, sa Facebook. Minsan may nakita pa ako, alam nyo ba? Sorry, share ko na lang kasi dati nung nagdadrive ako sa C5, parang galing ako ng work. Pauwi ako from Makati, tapos pupunta ako ng Pasig noon, that time. So may nakita ako, as in, naka-cover yung katawan ng babae. Ng parang silver na reflective something cover. So wala na, patay na siya. Tapos nabalitaan ko sa news, parang siya pala yung angkas nung nagmumotor. Tapos yung nakamotor, nakaligtas siya. Pero yung babaeng angkas niya hindi. Sumot yung ilalim. Sumot yung ulo ng babae sa ilalim ng truck. Tapos nagulungan yung ulo niya. Ganun kalala. Kaya kung ako sa inyo, please lang, mag-ingat kayo. Alam ko umuulan at mahirap mabasa. Pero mas mahirap masagasaan. Yun ang kailangan naka-counterflow. Lapit na maging JB ha. Pero sinasabi ko sa inyo, please lang mag-ingat kayo. Kasi kawawa din yung, halimbawa, yung truck driver na yun. Maingat naman siya ng mamaneho. Tapos ikaw kumabig ka ng, gumawa ka ng risky play at na-aksidente kayo. Alam nyo ba na makukulong yung driver pag ganun? Driver ng truck. Kahit nakatigil lang siya. Ganun ngayon eh. Diba? Hindi ko maintindihan yung batas dito sa bansa. Parang kahit nakatigil siya, kahit nakatigil ka, tapos may bumangga sa'yo, ikaw yung makukulong pag namatay yun. Kaya ang hirap maging ngayon. Hirap maging tao ngayon. Minsan masarap na maging puno. Diba? Joke lang. Ayun ako. Lamig. Ayan, sorry, 4% na lang pala tong Osmo ko. So, papaalam na ako sa inyo. Guys, again, maraming salamat sa pagtangkilik sa page natin. And I appreciate all the support and mga comments, mga likes, mga shares nyo. It really matters to me. And yun lang. Again, maraming salamat and please like, subscribe, and share. Marami pa tayong paparating na videos and I ensure you marami pang POV drive sessions. Yun lang. Again, salamat guys. Bye!